Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-11 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Kahapon ay pinag-usapan po natin ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Na mga Diyos-Diyosan ay likha lamang mula sa kahoy at ito'y walang katuturan, hindi sila makalakad, hindi rin makapagsalita. Hindi makapagbigay ng pagpapala o kaya kahit ng sumpa. Naroon ang pagsasabi na ang mga Diyos-Diyosan ay niluluhuran at mayroong otoridad sa mga tao. Ngunit ang kahoy na ito ay walang kapangyarihan. Ang mga bato ay patay. Ngunit maaaring sabihin ng iba na sa kanilang pagpupuri ng mga Diyos-Diyosan ay tila may kapangyarihan ito. Ngunit kung tutuusin ay wala naman silang mga katuturan. Kung iisipin po ninyo na ang mga kahoy na ito ay may kapangyarihan, paniguradong sa espiritual na mundo ay ang masamang espiritu ang siyang namumuhay rito at ang nagkakaroon ng otoridad sa iyo. Magbigay po tayo ng simpleng halimbawa. Ang mga asawang lalaki ay hindi po nila maaaring abusuhin ang kanilang mga asawang babae. At para sa asawang babae ay nandun lagi ang pakiramdam nila na kailangan nilang maging mabuti upang hindi sila saktan ng kanilang asawa. At ang kaisipan na ito ay nagbibigay lamang ng higit na otoridad sa lalaki upang abusuhin ang babae. Sa parehong paraan, ganito po ang nangyayari kapag tayo sasampa sa mga Diyos-Diyosan. Dito sinasabi ni Jeremiah na kailangang makinig ng mga taga-Juda. So verse 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, chapters 2, 3, 6, 7, 8, and 11 ay nabanggit doon ang makinig. Na kailangang makinig ng mga taga-Juda. Sinasabi dito, pakinggan ng mabuti ang nakasulat sa kasunduan. Dahil kung sila ay hindi makikinig, sila ay hindi rin susunod. Ito ay pagtatakwil. Kung mayroong isang grupo ng mga tao na hindi nakikinig, paniguradong nandun ang sama-samang pagtakwil sa Panginoon. Kung ikaw ay nag-iisa lamang, maaari mong isipin na hindi ako nakikinig. Ngunit kung ito'y ginagawa ng isang lupon ng mga tao, ang konsepto ay mag-iiba. Halimbawa, tulad ng mga Bible School students, kailangan nilang dumalo ng pang-umagang debosyon. At mayroong mga tao na hindi dadalo. Kung paisa-isa lamang ang nawawala ay ayos lang. Ngunit kung isang araw ay makita kong lahat ng mga Bible School student ay hindi dumalo ng MD, paniguradong mayroong problema. Maaring kung paisa-isa lamang ay nandoon ang pagdadahilan nila na sila ay
hindi maganda ang kanilang pakiramdam, ngunit kung lahat sila ay hindi dumalo, paniguradong mayroong problema. Ganun din kung lahat ng mga Bible School student at maging mga co-worker ay hindi magpapakita, paniguradong mayroong problema. Maaaring naroon ang pagdadahilan na nagkataon lamang na hindi ako nagpakita, kung kaya nangyari iyon, ngunit ito ay magdadagdag ng kaibahan sa konsepto. Sa chapter na ito, sinasabi dito na kailangan pakinggan ang kasunduan sa Panginoon. Dahil kung hindi, ay tayo ay tila sumasama sa mga taong tinatakwil ang Diyos. Unang bahagi sa verse 1 to 17, ang propeta ay matapang na binabalaan ang mga taga-Juda. Sa verse 1 to 5, sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, pakinggan ng mabuti ang nakasulat sa kasunduang ito at sabihin mo sa mga taga-Juda at sa mga taga-Jerusalem na susumpain ko ang sinumang hindi susunod sa itinakda ng kasunduang ito. Ano ang kasunduan na ito? Ang kasunduang pinabanggit dito ay ang kasunduang ginawa sa Mount Sinai. Verse 4, kasunduan namin ang inyong mga magulang na iligtas ko sila sa Ehipto, ang lupaing parang pugon na tunawan ng bakal. Sinabi kong pakinggan nila at sundin ang aking utos. Kung susunod sila, sila ay magiging bayan ko at ako'y magiging Diyos nila. Ito po ay makikita natin sa Exodus 19 verse 18 to 19. Ito ay nang sinaklolohan ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto. Ito ang araw na sila'y nakatakas sa pugon na tunawan ng bakal. Ibig sabihin, sa Ehipto sila ay mga alipin at sila'y tulad ng mga bakal na tinutulaw sa isang pugon. At nakilala nila ang Diyos, natanggap nila ang pagliligtas ng Panginoon. Sinabi ng Diyos dito ang kasunduan na dapat mayroon sila at kung ano ang kanilang matatanggap sa kanilang pagsunod. Iyon ay ang matanggap ang lupang pangako ng Diyos. Ang pangakong ito, ang kautosang ito, ay simple. Kailangan lamang nilang mahalin ng Diyos at purihin ang Diyos. At kailangan din nilang mahalin maging ang kanilang kapwa, ang kanilang mga magulang, at sa lahat ng ito ay purihin ang Diyos. Ang lahat ay sakim. Ang nais ng lahat ay ang purihin ng mga Diyos-Diyosan. Nais lamang nilang tumuon sa kanilang mga sarili. Kailangan nilang maghanap ng mga kakaibang mga kapangyarihan upang makapanakit ng iba at makakuha ng benepisyo mula sa iba. Kung kaya ang kanilang mga puso ay nakatuon sa mga sakim na kagustuhan. Ngunit dito sinasabi ng Diyos na kailangan nilang balikan o kaya sundin ang kautusan o kasunduan na kanilang ginawa. Mapapansin natin dito na ang Diyos ay mayroong mahabang pasensya. At sa buong prosesong ito ay binibigyang focus ng Panginoon ang kasunduan na mayroon siya sa mga Israelita.
Sa libro ng mga hukom, sa bawat era ay binibigyang diin ng Panginoon ang bagay na ito. Dahil itong pinakamahalaga sa lahat, ang alamin at sundin ang kasunduan na mayroon sila. Ito ang dapat na sundin ng mga Israelita. Sa verse 1 to 5, binibigyang diin dito ang dapat nilang pagbalik sa kasunduan na ginawa nila sa Diyos. Kailangan itong ipahayag ng propeta sa mga tao at kailangan nilang pakinggan muli ang kasunduan na mayroon sila. Kung hindi nila ito susundin, sila ay susumpain. Kung tutuusin ay mauunawaan po natin ang konseptong ito. Ngunit handa ka bang iproklama o kaya ipahayag ito sa mga tao? Sabihin ang katotohanan ito sa harap ng McDonald's? Maaaring kakabahan ka sa pagpapahayag nito? At sasabihin sa iyo ng Diyos, o sige, palitan natin ang lokasyon. Paano naman kung sa Panda Hotel? At sasabihin mo yung ang katotohanan ito. At maaaring isipin mo na hindi ako mangangahas na gawin iyon. Ngunit purihin ng Diyos kung hindi ako pinili ng Diyos bilang kanyang propeta. Pagkatapos ay kanyang tatawagin ang kanyang propeta. Ngunit dito ay si Jeremiah ang tinawag ng Panginoon at kailangan niyang ipahayag ang katotohanan ito. Ibig sabihin, kung ikaw ay propeta, kailangan mayroon kang katapangan. Katapangan na harapin ang hari at maging ang mga tao. Kailangang makinig. Dahil kung hindi, ang sumpa ay maaaring mapunta sa iyo. Ito ang katotohanan na pinag-uusapan dito. Sa verse 6 to 8, sinasabi dito na kailangan pakinggan ng mga tao ang kasunduan. Sa verse 9 to 17, ay pinaliwanag ang mas malalim na paghahayag nito. Na kung paano ang lahat ng tao ay hindi sumusunod dito at paniguradong matatanggap nila ang kaparusahan dahil sa kanilang di pagsunod. Sa verse 9, sinasabi ni Yahweh kay Jeremiah, na nagkimagsik laban sa kanya ang mga taga-Juda at Jerusalem. At ito ay napaka-seryosong problema. Nang ako'y nanonood ng TV nang ako'y bata pa, mayroong proklamasyon noong araw na sama-samang magnakaw. Kung ikaw man ang pinuno o tagasunod, ang lahat ng mga magnanakaw ay makakatanggap ng sentensya ng kamatayan.
Sa Taiwan, kung mangyari ito na higit sa isang tao ang nagnakaw o magkasamang nagnakaw, sila ay makakatanggap ng sentensya ng kamatayan. Ito ay upang ipakita sa lahat na hindi tama ang sama-samang pagnanakaw. Dito mababasa natin ang sama-samang paghihimagsik ng mga tao, ng mga taga-Juda at Jerusalem. Maaaring naroon ang pag-iisip nila na pamilya lamang nila ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit kung tutuusin, ang buong Juda at Jerusalem ay naghimagsik at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga espiritu ay may kaugnayan. Kaya sa paningin ng Diyos, ito ay paghihimagsik. Naroon ang pagtatanong ng Diyos na kahit isa lamang na makatwirang taong kanyang mahanap ay handa siyang magpatawad. Ngunit para sa sitwasyon ng Juda, ng Jerusalem, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang bawat tao ay mahalaga. Sa iyong tahanan, ikaw ay mahalaga. Sa iyong opisina, ikaw din ay mahalaga. Sa syudad na ito, ikaw ay mahalaga. Sa simbahang ito, ikaw din ay mahalaga. Dito sinasabi ng Diyos kay Jeremiah na ang mga tao ay sama-samang naghihimagsik laban sa Kanya dahil wala ni isa ang handang sumunod at sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa verse 11, kaya pinalaan ko sila na aking lilipulin at wala isa mang makakaligtas kapag sila'y humingi ng tulog sa akin. Hindi ko sila papakinggan. Hindi sila nakikinig dahil sama-sama silang naghihimagsik sa Diyos. At dito nagpakita ang Diyos ng isang kondisyon. Dahil dito itatawag sa mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Juda at Jerusalem at hindi sila magliligtas at magdadala ng mga handog sa harapan ng mga ito, subalit hindi sila maliligtas ng mga Diyos-Diyosang ito kapag dumating na ang oras ng paglipol. Tingin ko, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay may kakaibang uri ng pagrarason. Sa Taiwan ay mayroong panahon na uso ang pagsusugal at sila'y dudulog sa mga Diyos-Diyosan upang manalo sila. Halimbawa, kung sila'y ganito ang kanilang paraan na pag sila'y mananalo, sila ay magsusunog ng handog para sa Diyos-Diyosang iyon.
Ngunit ang Diyos-Diyosang ito ay walang silbi dahil hindi rin naman nangyari ang kanilang nais. Kung kaya ang ginawa nila ay tinanggal ang ulo nito at itinapon sa tubig. Paano namin malalaman ito? Dahil makikita namin ang ulo ng mga Diyos-Diyosang ito sa ilog. Kung tutuusin ay mayroong iba't ibang mga Diyos-Diyosan na may parehong mga pangalan ngunit yari sa iba't ibang mga kahoy. Na kung hindi gagana ang Diyos-Diyosan na iyon ay itatapon nila at kung ang susunod pang Diyos-Diyosan ay hindi na naman kumana, tatanggalin na naman nilang ulo. Dito masasabi natin na mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay parang mga gangster. Na sila pa rin ang may control sa mga Diyos-Diyosang ito. Kung papansinin po nating mabuti, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang katuturan. Ang dami ng mga lungsod sa Juda, gayon din kadami ang kanilang mga Diyos-Diyosan at kung anong dami ng lansangan sa Jerusalem ay siya ring dami ng kanilang mga altar na handugan para kay Baal. Dito pag-uusapan na po ang paggawa ng mga altar. Wala kayong makikita ni isang gusali dito sa Hong Kong na walang altar para sa kanilang Diyos-Diyosan. Bawat gusali ay mayroong altar para sa kanilang mga insenso. Bawat gusali ay mayroong lugar para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. May ihahalin tulad po natin ito sa lansangan ng Jerusalem. Ganon din sa Taiwan. Mayroong isang punto na may pagkakaiba lamang sa Hong Kong. Sa Hong Kong, maliliit ang mga bahay. Na kung sila ay sasamba sa Diyos-Diyosan ng lupa ay maglalagay sila ng insenso doon sa maliit na parte ng kanilang bahay. Ngunit sa Taiwan, kung saan mas malaki ang mga lugar at mas malaki ang mga bahay, ay mayroon silang mas malaking altar. Tulad ni Pastor Ana, siya ay napalibutan o ang kanilang tahanan ay napalibutan ng mga templo ng mga Diyos-Diyosan. At ganito kalala ang problema sa Jerusalem. Ibig sabihin, kung paano tinitignan ng Diyos ang Jerusalem ay ganun din ang pagtingin ng Diyos sa mga taga Hong Kong at Taiwan dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, parehong bigat ng sumpa ang mayroon para sa mga bansang ito. At tayo ay hinihintay ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Para kay Jeremiah, kinailangan ng 40 taon.
Ngunit para sa atin o para sa Hong Kong at sa Taiwan, hindi po natin alam kung gaano katagal ang ibibigay ng Diyos. Sabi sa verse 14, ikaw naman Jeremiah, huwag mo nang idalangin ang mga taong iyan kapag naranasan na nila ang paghihirap at sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Verse 17, ako si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang nagtatag sa Israel at sa Judah, ngunit paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginalit nila ako nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal. Ito ay nagdulot ng galit sa Panginoon. Alam ng mga taga-Judah at Jerusalem na sila ay piniling tao ng Diyos. Alam nila ang kautusan ng Panginoon. At alam nila na ang naisulat na kasunduan ay nadiskubre noong panahon pa ni Josiah at kung paanong nilinis nila ang lugar mula sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, naroon ang pagbabalik ng mga Diyos-Diyosang ito. At sila'y hindi na nakikinig. Ito po ang sinasabi sa seksyon na ito. Sa verse 18 to 23, ikalawang seksyon, ang mga tao ay naghihimagsik maging laban sa propeta, ngunit hindi nila siya maungusan. Sa verse 18, ipinaalam sa akin ni Yahweh ang masamang balak ng aking mga kaaway laban sa akin. Tulad ko ay isang maamong tupa na dinadala sa katayan at hindi ko alam na may masamang balak pala sila sa akin. Ang sabi nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang walang makaalala pa sa kanya. Nais nilang patayin si Jeremiah. Hindi ito alam ng propeta, ngunit Diyos ang naghayag nito kay Jeremiah. Diyos ang nagsasabi kay Jeremiah na may mga taong may masamang balak sa kanya. Dito ay pinahayag ng Panginoon kay Jeremiah ang masamang balak ng mga tao. Dahil dito ay nanalangin si Jeremiah. Verse 21, si Jeremiah ay binataan ng mga taga-Anatot na papatayin kung hindi siya titigil ng pangangaral sa pangalan ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, paparusahin ko sila, mapapatay sa digmaan ang kanilang mga kabataang lalaki, mamamatay sa gutom ang kanilang maliliit na anak. Ayaw ng mga tao na magpatuloy si Jeremiah sa pagpapahayag ng mga propesiya. At kung siya ay magpapatuloy sa pagpapahayag, siya ay papatayin ng mga tao. Ang mga taong ito ay mga taga-Anatot. Ibig sabihin, ito ay mga parehong tao na mula sa bayan ni Jeremiah, mga kababayan ni Jeremiah. Mga kababayan mismo ni Jeremiah ang nagbabanta sa kanya. Ngunit sinasabi ng Diyos, napaparusahan ko sila. Walang matitira sa kanila kapag dumating na ang panahon na parusahan ko sila.
May mga grupo ng tao na nais na atakihin ang propeta ngunit hindi sila magtatagumpay dahil ipinangako na ng Diyos kay Jeremiah na siya ang magproprotekta sa kanya. Nabanggit na rin ng Diyos noon pa na mga hari at mga pinuno ay magkakaroon ng masamang balak sa kanya, ngunit hindi sila magtatagumpay dahil ang Diyos ay kasama niya. Para sa atin bilang propeta ng Diyos o kaya'y lingkod ng Diyos, kaya masasabi natin na ang ating iglesia ay ang propeta sa mga panahong ito. Tayo ay mga lingkod sa ating komunidad. Ano ang nais ng Diyos na sabihin sa atin? Iyon ay ang maging matapang, maging matatag sa pagpapahayag ng katotohanan. Kung tayo po ay hinihipo ng Diyos, kailangan po nating magsalita ng may katapangan. Hindi po tayo magsasalita lamang ayon sa ating kalamnan at ayon sa ating nais, bagkus ay magsasalita ayon sa kalooban ng Diyos. Gagawin natin ito ng may otoridad at ng may kalakasan. Kung panahon na upang maghayag, kailangan nating maghayag. Kung panahon na upang magsalita, maghayag, ay gawin po natin ito dahil Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng proteksyon. Kailangan nating hingin ang tulong ng Diyos. Kung titingnan po natin ang mga salita ng Diyos, kailangan po nating makita ang isang bagay. Ang puso po natin ay dapat na maging malambot. Dahil ang katotohanan na si Jeremiah ay handa pa ring mangusap, ibig sabihin ay mayroon pa ring pag-asa na hindi pa katapusan ng lahat. Ito ay kung maubusan ng Panginoon ng mga pagkakataon na ibibigay sa tao ay paniguradong katapusan na. Ngunit kailangan nating hingin sa Diyos na tayo ay kanyang tulungan. Kailangan po nating makinig. May mga asawang lalaki na ayaw nila ang kanilang mga asawang babae ay inaayawan nila ang kanilang labis na pagsasalita. Ngunit kung hindi tayo magkikinig ay magpapatuloy lamang sila sa pagsasalita. Sa parehong paraan, para sa mga Tajuda, si Jeremiah ay masyadong masalita. Ngunit hindi kasi sila nakikinig kaya nagpapatuloy lamang siya sa pagsasalita. At dahil sa problemang ito ay gumawa sila ng masamang balak na patayin si Jeremiah, ngunit hindi ito napangyari dahil Diyos ang nagbibigay protection sa kanya. Nais ng Panginoon na gamitin si Jeremiah, kaya nais niya na maging matapang at matatag si Jeremiah. Kaya naway hingin natin ang tulong ng Diyos. Sa isang banda, ang puso po natin ay dapat na maging malambot.
At sa isang banda naman, kung kailangan po nating maghayag ng salita ng Diyos at ng kanyang katotohanan, ay kailangan nating maging matapang. Panginoon, kami dumudulog sa iyo. Ngayong araw ay nais namin tanggapin ang iyong mga salita. Sinasabi mo na kailangan naming makinig. Dahil lahat kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, madalas kami ay naghihimagsik laban sa iyo. Tayo po ay dumulog sa Diyos ngayon. Maaaring sa ating buhay o kaya ay noong nakaraan. Sabihin natin sa Diyos na tayo ay nagkasala sa Kanya.
Maaaring sa iyong buhay, may mga kamag-anak na nakikipag-ugnayan sa masamang espiritu. Naway magliwanag ang Diyos sa ating buhay. Maaaring hindi ikaw ang gumagawa nito, ngunit ang iyong mga angkan o kaya'y parte ng iyong angkan ay gumagawa nito. Tayo po ay manumbalik sa Diyos at hingin natin ang kanyang kapatawaran dahil tayo ay nagkasala sa kanya. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Aking ipinapanalangin ang aking sarili, ang aking pamilya. Panginoon, halika't patawarin mo ako. Ang aking pamilya, bawat henerasyon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at may ugnayan sa mga masamang espiritu. Kami ay sakim, kami ay humuhusga sa ibang tao. Kami ay naghihimagsik, mataas ang tingin namin sa aming sarili, sakim at puno ng kayabangan. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Nais kong ipanalangin ang aking pamilya, ang bawat henerasyon, kung paanong kami ay nagkasala sa iyo, ang aking mga magulang ay nagkasala sa iyo. Nais kong tumulog sa iyo, O Diyos, at nais kong sabihin, Panginoon, naway pumarito ka at patawarin mo kami. Panginoon, ngayong umaga, ang bawat kapatiran ay nananalangin. Panginoon, naway patawarin mo ang aming mga ninuno. Patawarin ang aming mga magulang, patawarin kami. Dahil ang mga bagay na aming iniisip, mga bagay na aming ginagawa ay hindi nararapat at hindi ayon sa iyong kalooban. Ito'y masama at nagbibigay lamang kakahihiyan sa iyo. Panginoon, ang kasunduan na iyong ginawa sa aming mga ninuno, aming inaamin, O Diyos, na nakalimutan namin ito. Panginoon, sinabi mo sa amin na maliban sa iyo ay wala ng ibang Diyos. Maliban sa iyo ay wala ng ibang Diyos sa langit man o sa lupa. Kahit sa karagatan, ay hindi po naman dapat purihin ang mga Diyos-Diyosan. Panginoon, sinabi mo sa amin na hindi dapat kami sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit naritong sumamba pa rin kami sa mga ito. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, patawarin mo ang aming mga ninuno at sa aming pagbabalik tanaw ay nakikita namin ang aming mga pamilya na humaharap ng mga sumpa. May ilan sa amin na Kristiyano na ng kung ilang taon, ngunit ang sumpa ay naroon pa rin. Panginoon, ang iyong galit ay hindi nawala. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at hinihiling na patawarin mo kami.
Patawarin mo ang bawat henerasyon na nananatili sa ganitong pagkakasala. Patawarin mo, O Diyos, ang aming kayabangan, ang aming pagkaakala na alam na namin ang lahat. Patawarin mo, Panginoon, kung hindi ka namin tinitignan bilang Diyos. At tinitignan lamang namin ang aming sarili bilang sariling Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at nais naming sabihin sa iyo, nakarapat-dapat kami sa mga parusahang ito. Ang hatol na mayroon ka para sa amin ay nararapat lamang para sa amin. Dahil kami ay nagkasala sa iyo. Ngunit Diyos, pinangako mo na kahit isang taong makatwiran lamang ang manumbalik sa iyo, isang makatwiran lamang ang lahat ng ito ay magbabago. Kahit isang tao lamang na dudulog sa iyo at mananalangin sa iyo at magpapatuloy na hanapin ka, handang humingi ng tawad. Panginoon, isalba mo kami, salba mo ang aming pamilya. Iligtas mo, Panginoon, ang aming buhay, iligtas mo ang susunod naming henerasyon. Panginoon, kami ay tumitindig bilang taong iyon na hahanap sa iyo. Panginoon, narito kami na hinihiling at hinihingi ang iyong kaligtasan para sa aming sarili at sa aming mga pamilya. Panginoon, tulungan mo kami na labanan ng mga Diyos-Diyosan at harapin maging ang mga sumpa. Panginoon, tulungan mo kami na manalangin sa iyo. Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, kami ay umiiyak sa iyo. Aming idinadaing ang aming mga pamilya. Hinihingi namin, O Diyos, na dumating ka dito at patawarin mo kami, patawarin mo ang aming pamilya. Ating ipanalangin na ang kaligtasan ng Diyos ay mapunta sa ating mga pamilya. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, kami ay nasa gapos ng mga sumpa, sumpa ng cancer, sumpa ng kahirapan. Ngunit narito kami, O Diyos, humihingi ng kapatawaran para sa aming mga pamilya. Sinasabi ng Diyos, pakinggan ng mabuti ang nakasulat sa kasunduan kasama ang Diyos. Panginoon, narito kami, dumudulog sa iyo. Dumudulog kami sa iyo at nakikinig sa iyong kasunduan. Panginoon, kami ay mayroong kasunduan sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming maipasok sa aming puso ang kasunduang ito. Ayaw naming maging uri ng tao, O Diyos, na hindi nakikinig sa iyo. Nais naming manumbalik sa iyo. Nais naming gawin. Ayaw naming ulitin ang naging pagkakamali ng aming mga ninuno. Mga kapatid, takpan ninyo ang inyong mga tenga at hilingin sa Diyos na palambutin ang ating mga tenga upang matuto tayong makinig sa kanyang kasunduan, sa kanyang mga salita. Panginoon, narito kami na handang makinig sa iyo. Tulungan mo ko, Diyos, na makinig sa iyo.
Panginoon, madalas ay hindi kami nakikinig at hindi kami makasunod sa iyo. Nilalabanan ka namin at kami ay naghihimagsik sa iyo. Naghihimagsik kami sa iyong kasunduan. Panginoon, naging dahilan kami upang masaktan ng iyong puso. Kaya naman ikaw ay nalungkot. Panginoon, tulungan mo kami. Naway matanggal sa amin ang katigasan ng puso, katigasan ng ulo. Kailangan namin ang iyong habag at biyaya. Tulungan mo kami, O Diyos, na makinig sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami makasunod at makinig sa iyo. Na kahit anumang sabihin ng iba, sabihin ng ibang tao, ay mananatili pa rin kaming sumusunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo ang henerasyon na ito. Tanggalin mo ang bawat sumpa. Tanggalin mo ang sumpa na bunsod ng kasamaan ng aming mga ninuno. Panginoon, tulungan mo kami. Kami nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kami nagpapasalamat dahil mayroon ka sa aming buhay. Salamat sa iyong pagtawag sa aming pamilya. Naway tulungan mo kami, O Diyos, na makapasok sa iyong biyaya. Aking hinihiling ang mga staff na ipasa ang mga communion cups. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at kami ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil ngayong araw ay magagamit namin ang komunyon na ito upang babalikan ang kasunduan na mayroon kami sa iyo. Ang bawat henerasyon ng mga Israelita ay naging mahina at nagpatuloy sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay dumudulog sa iyo at nais naming sabihin na nais namin makipag-ugnayan sa banal na dugo ng Diyos at gamitin namin ang komunyon na ito upang ideklara na ako at ang mga henerasyon sa susunod na henerasyon sa akin ay mananatiling susunod sa iyo at magmamahal sa iyo. Ito ay upang hindi namin malimutan na ikaw ang aming unang pag-ibig. Nais ka naming mahalin, nais ka naming sundin, nais ka naming paniwalaan. Sinabi ng Diyos, ito ang aking katawan. Para sa iyo, sa henerasyon na susunod sa iyo, at sa pamilya mo, ay hinatin ng Diyos ang kanyang katawan para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng Diyos ay laging narito.
Sinabi ng Diyos na ang alak na ito ay ang dugo, banal na dugo ng Diyos. Ang kautusan o ang kasunduan na ginagawa ng Diyos para sa atin ay pangwalang hanggan. Hanggat mayroong isang makatwirang tao ang nananatili sa isang pamilya, ay naroon pa rin ang kaligtasan ng Diyos. Tayo po ay tumayo at ideklara na sa ating pagtanggap ng komunyon na ito, ay sabihin natin sa Diyos ang nais nating kasunduan sa Kanya at para sa ating pamilya. Panginoon, ang lahat ng narito, sa paggamit namin ng tinapay at kopang ito, at sa pagdedeklara namin ng kasunduan kasama ka, alam namin, O Diyos, na Ikaw ay nakikinig. Ang kasunduang ito ay mananatili maging sa aming mga pamilya. Sa ngalan ni Jesus ay aking idinedeklara ng kasunduang ito ay pangwalang hanggan hanggang sa muling pagbabalik ng Diyos. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil ang mga sumpa ng kasalanan ay mawawala at mapapawi. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Nais kong imbitahan ng bawat isa na humanap ng kapareha. Nabanggit ni Pastor Jason na kailangan nating ipanalangin ang mga propeta na kahit gustuin man nating patayin ang propeta ng Diyos ay hindi ito mangyayari. Ngunit sa panahon natin ngayon, tayo pong tinatawag na propeta at lingkod ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating iglesia. Ipanalangin natin hindi lamang ang 611, kundi maging ang lungsod na ito. At naway tulungan tayo ng Diyos na lumakad sa katotohanan.
Tayo po ay tumayo at tanggapin natin ang Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan na sa aming pagpasok sa pananalangin at pag-aayuno, araw-araw sa pamamagitan ni Jeremiah ay nangungusap ka sa amin na kailangan naming buksan ang aming tenga at makinig at tandaan ang kasunduan sa iyo. Panginoon, nakikita mo na kami ay naging mapagkimagsik, kami ay nasa kadiliman, ngunit maraming salamat o Diyos na dahil sa iyong pagliligtas at sa pamamagitan ng komunyon na aming ginawa ngayong araw, ay narito ang iyong pag-ibig para sa amin. Tulad ng kung paano ka naging mahabagin sa Juda at Jerusalem, ay ganon ka rin po sa amin. Panginoon, aming ipinapanalangin na baguhin mo ang aming mga pag-iisip, ang aming espiritu. Maraming salamat, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.